Magandang gabi po. Gusto ko lang po mag-share ng words of God. Okay. Sabi po sa Lucas 23 verse 42, at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So, hindi po nagkasala ang ating Panginoong Jesus, subalit siya ibinilang na isang makasalanan. Binanggit sa 2 Corinto 5:21, hindi nagkasala si Jesus, ngunit dahil sa atin siya itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Noong panahon po ng Roma, ang pinakamabigat na parusa po ay ang pagpapako sa krus sa mga makasalanan. At ang ating Panginoong Hesus ay pinako sa pagitan ng dalawang kriminal. Habang siya ay pinapanood ng mga taong dumaraan, siya ay nilait ng pinuno ng bayan. At ang sinabi na iligtas niya ang iba, subalit ang sarili niya ay hindi niya mailigtas. Ganon din ang mga kawal, siya ay nilait, ininsulto at ang sabi niya, kung ikaw ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Pati na rin ang kriminal na katabi ng Panginoong Hesus ay nilait ang Panginoon. At sinabi, di ba't ikaw ang Mesyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati kami. Ngunit nagsalita ang isang kriminal at sinabi niya sa kanyang kasamang kriminal, ay hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinaparusahang katulad niya. Matuwid lang tayo ay parusahan dahil tayo makasalanan. At sinabi ng pangalawang kriminal sa Panginoong Hesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na sa iyong kaharian. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon din ay isasama kita sa paraiso. Jesus gave assurance to the second criminal. Ang sabihin niya sa Luke 23 verse 43, He said unto him, verily I say unto thee, today shalt thou be with me in paradise. Isang nakakamanghang salita ng Panginoong Hesus noong siya ay nakapako sa krus na sa isang lalaki na napakaraming kasalanan. Subalit binigyan ng Panginoong Hesus ng assurance na siya ay isama sa kanyang kaharian. Tayo po mga kapatid ay katulad ng dalawang kriminal na karapat dapat parusahan at hatulan. Maaaring sabihin natin na wala tayong pinapatay o walang ginagawang masama, hindi nag-aargabyado ng kapwa, subalit binanggit sa Biblia, kung sino man ang tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa sa kanyang isip, siya ay nakiapid na. Kapag ikaw ay nagkimkim ng galit sa iyong kapwa, sa iyong puso, ikaw ay mamamatay tao na. Binanggit sa Biblia, sa Romans 3:10, walang matuwid kahit isa. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakalugod sa harapan ng Panginoong Hesus. Subalit, gaano man karami ang ating kasalanan, kapag ikaw ay lumapit at nagpakumbaba sa Diyos, siya ay lalapit din sa iyo at patatawarin kanya at bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Katulad po ng isang kriminal na makasalanan na nakapako sa tabi ng Panginoong Hesus. Bagamat siya ay maraming kasalanan, ay nakatanggap siya ng kapatawaran sa Diyos at siya ay nagkaroon ng assurance of salvation. Tayong lahat mga kapatid, tayong lahat ay nais ng Diyos na magkaroon ng assurance of salvation, kagaya ng naranasan ng kriminal na naipako sa katabi ng Panginoong Hesus. So, paano nga ba natin marireceive ang assurance of salvation? Number 1, accept that you are a sinner. Dapat po natin natanggapin na tayo ay makasalanan at hindi tayo matuwid sa harapan ng Diyos. Lahat tayo ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian. Sabi po sa Lucas 23:40-41, ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito ay walang ginawang masama. Bagamat ang kriminal na ito ay napakaraming ginawang kasalanan, sa bandang huli, na-recognize niya na siya ay makasalanan. At nagkaroon po siya ng takot sa Diyos. Siya po ay nagsisi, nagpakumbaba, at pinagsisihan po niya ang kanyang mga nagawang kasalanan kung kaya siya ay kinahabagan ng Panginoon. Number 2, believe in Jesus Christ.
Sabi po sa Luke 23 verse 41, kinilala ng pangalawang kriminal na ang Panginoong Hesus ay walang kasalanan. Siya ay Kristo na tagapagligtas na dahil sa kasalanan ng sangkatauhan, siya ay naparusahan ng kamatayan. Ang ikalawang kriminal ay nanalig sa ating Panginoong Hesus sapagkat siya ang Mesyas at Kristo. Ngunit ang unang kriminal ay nagawa pang laitin ng ating Panginoon. Bagamat ang ikalawa ay napakarami mang kasalanan, ngunit nanalig pa rin siya sa ating Panginoong Hesus. Number 3, commit yourself to the Lord. Sabi sa Luke 23 verse 42, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Ang ikalawang kriminal na nanalig sa Panginoong Hesus ay pinagkatiwala ang kanyang buhay, kaya siya ay isinama ng Panginoon sa kanyang paraiso. Kaya binigyan siya ng Panginoong Hesus ng assurance of salvation sapagkat siya nanampalataya sa kanya. Sabi sa 1:3:18, hindi hinahatulang maparusahan ng sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang kaligtasan po ay matatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananalig sa ating Panginoong Hesus at hindi sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sabi po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng iyong sarili. Ang tao po ay maliligtas sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesus, hindi sa sariling gawa. Nasa sa atin po ang kapasyahan sa mga oras na ito kung sino ang nais nating kopyahin, ang unang kriminal o ang pangalawang kriminal na tinanggap na siya ay nagkasala sa Panginoon. Inamin niya ang kanyang pagkakamali at nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Napakapalad po ng ikalawang kriminal sapagkat sa huli ng yugto ng kanyang buhay ay kinilala niya ang Panginoong Hesus at inialay niya ang kanyang buhay at pinagsisihan ang kanyang mga pagkakasala. Lahat po tayo ay nais ng Panginoon na makatanggap ng kaligtasan. Lahat po tayo ay nais ng Panginoon na makatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. Subalit ang pagpapasya ay nakasalalay po sa atin. Kaya kung nais po nating maranasan ang assurance of salvation, pagsisihan at talikuran po natin ang ating mga pagkakasala, tanggapin ang ating Panginoong Hesus, magpakumbaba tayo sa Kanya, at dahil doon tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po sa Pahayag 3 verse 20, nakatayo ako at kumakatok sa pintuan, kundi ring ginino man ang aking tinig at bubuksan ang pinto. Papasok ako sa kanyang tahanan at kakain kaming magkasala. Sa oras na ito, kinakatok tayo ng Panginoong Hesus. Ang puso natin ang kanyang nais na pagharian. Nais niyang manahan sa iyong buhay. Pero nasa sa iyo po ito kung tatanggapin mo po ang ating Panginoon at itatakwil mo siya. Kaya, kung nais mo pong matanggap ang assurance of salvation, magpakumbaba ka sa Diyos at tanggapin mo po siya sa iyong buhay. At alam ko na kayang baguhin ng Panginoong Hesus ang iyong buhay. At alam ko rin na ikaw ay pinili ng Panginoon at hindi siya nagkamali dahil alam niyang ikaw ay sa Kanya. Yun lamang po. God bless you all. Thank you po.